Good days. Ito po yung continuation ng aking video. So, pagkatapos mo namin sa first destination, punta na kami sa aming pangalawang destination. It's a long drive. So, nadaanan namin yung sinasabi nilang man-made forest. Maganda siya actually. And, umuulan nga, mahirap yung pag-take ng picture kasi marami yung dumadaan na sasakyan tsaka umuulan. So, habang umuulan, dito kami sa restaurant na to para kumain ng tanghalian at magpalipas ng ulan. So, affordable rin naman yung mga pagkain nila dito. May mga native foods din sila. Wow! Pagkatapos nga namin kumain, ay pupunta na kami sa aming susunod na destinasyon, ng Chocolate Hills. So, sasakay kami sa van na to papunta sa taas. Nice! Worth it naman po yung biyahe kasi napakaganda naman talaga sa taas. May mataas na bahagi pa ang Chocolate Hills at kailangan mo umakyat sa kanilang hagdanan. So I think it is 200 steps, 200 plus kung hindi ako nagkakamali. Yung anak ko nga napakabilis niyang makaakyat dahil bata pa siya. Pero ako, ewan ko lang. Pero worth it lang dahil napakaganda talaga sa itaas. Wow! Ang aming sunod na destinasyon ay ang Tarsier. So, hindi mawawala yung Tarsier kapag pumunta ka dito sa Bohol. At excited nga yung panganay ko na makakita ng Tarsier. Malas lang kasi nga umuulan. So, hindi kami masyadong nakakita ng maraming Tarsier. At nakatago pa yung iba. So, yun nga, kahit umuulan, maghahanap talaga kami. Kailangan makakita kami ng Tarsier para worth it yung entrance fee na 170 per head. At yun nga, papunta na kami sa aming huling destinasyon, ang Sikatunas Mirror of the World. Nadaanan namin ulit yung man-made forest. Pagkatapos ng another long drive, nakarating din kami. Nice! So, dito sa Sikatunas Mirror of the World, meron siyang environmental fee and entrance fee. All in all, meron kayo babayaran na 170 per head. At yun, wala akong masasabi kundi napakaganda ng pagkagawa ng lugar na to. At dahil nga madilim na, uwi na kami. At dito kami sa Jollibee for our dinner.